So, story time, bakit nga ba ako nagpa-blood chemistry? Kasi every year, nagpapa-x-ray ako. At required kasi yun kapag kumukuha ng business permit dito sa amin. Then, sa result nitong aking x-ray, ayan, merong kakaibang lumabas. At nakita ko nga na nakalagay ay heart is enlarged. And nung chinek ko yung dati kong result sa x-ray ko, heart is not enlarged ang lagi nakalagay. Pero this year, ang nakalagay na ay heart is enlarged. So medyo na ano ako na parang ano to, bakit ganito yung result nito? So ang ginawa ko, nag-message ako kay BFF Kagawad na ang swerte ko naman kasi siya ay assistant ni Dr. Salamat. So ayun, matagal na siyang assistant ng isang doktor. So ang ginawa ko, nag-message ako sa kanya tapos sinend ko yung picture nitong result ng aking x-ray, tinanong ko sa kanya na bakit ganito. So ang ginawa niya ay nag-advise siya sa akin na magpa-blood chemistry ako. Para magkaroon ako ng request, sinulat niya yung request sa papel and then sinend niya dito sa aking messenger para yun na lang ipapakita ko doon sa clinic kung saan ako ay magpapa-blood chem. Nagpa-blood chem ako Thursday tapos kahapon ko nakuha yung result at nagpunta ako sa clinic ni na best friend ni Dr. Salamat at ito yung naging resulta niya sa akin. Normal na nangyayari yun kapag ka-hypertensive. Hindi na mawawala yun. Bawal po. Kaya lang din, control yung paglaki, control yung BP. Lumabas na heart is enlarged kasi nga ako ay nagme-maintenance na sa aking BP kasi meron na akong hypertension. Nagsimula ito noong 2023. Siguro this year lang lumabas yung heart is enlarged kasi nga yun ang epekto ng aking pagkakaroon ng BP or high blood pressure. Kailangan uminom ako ng pang-maintenance ko everyday para hindi lumaki yung aking puso. Kasi kumaga lumalaki yung puso ko dahil sa tumataas yung aking blood pressure. So yun ang epekto nun. Kaya para hindi lumaki yung puso ko, kailangan inumin ko yung maintenance ko na pang BP o yung Senoblock. So 50 mg yung iniinom ko everyday para makontrol yung pagtaas ng aking blood pressure. And then, eto naman, awan ng Diyos. So, nakuha ko ngayon result ng aking blood chemistry. At eto yung resulta na binasa sa akin, na sinabi sa akin ni Dr. Salamat. Here, pwede nyo nakit ng konting dugo na. Pero since hindi ka naman wala naman nararamdaman, hindi mo masakit pag umihi, mag-water therapy ka na lang. Hindi naman gano'n ka namin. 2 to 5, 2 to 6, or normal 0 to 3, 0 to 2, 0 to 3. So kung konting gano'n lang, paano mo naramdaman, hindi mo masakit pag umihi, hindi ka nilalagnat, pero water therapy na lang. So 8 to 10 glasses per day, pag-init na lang inom sa gabi para hindi mo puyat ka. CBC, kung ano yung hit, hindi. Maganda yung pula, maganda rin yung puti. Okay? Blood sugar, 86 na, normal. Uric, normal. Cholesterol, triglycerides, good bad cholesterol, normal. Liver, normal. Kidneys, normal. Electrolytes, sodium, potassium, at sa katawan, normal. So lahat ng examen sa dugo, normal. Ang ulit ito, 6 months. So ayun, super thank you Lord ako nung nalaman ko nga yung result kasi as in talagang nung binabasa ko yung result nito, medyo nakakaintindi rin ako sa mga ganito kasi nga ako ay food technology graduate at more on science kasi more on chemistry ang aking subject. At ayun, nung binabasa ko to, akala ko meron ako dito hindi normal, pero nagulat na lang ako nung sinabi sa akin ni Dr. Salamat na lahat ng result ng aking blood chem ay normal. At talagang super thank you Lord ako kasi sa totoo lang, hindi lahat ng kumuha ng result ay normal. Katulad ng katabi ko na pasyente, si ate girl, nakikita ko sa kanya yung lungkot dahil ang result naman doon sa kanyang liver ay hindi gaano kagandahan. At ang sabi nga ni Doc sa kanya ay pag hindi iningatan yung kanyang liver, pwede mapunta to sa liver cirrhosis. At medyo maganda siyang pakinggan pero pwede siyang mapunta sa liver cancer. At paano ko nalaman yun? Kasi yun ang kinamatay ng tatay ko, liver cancer. At ayun nga, pinagdadasal ko na sana ay magkaroon ng kalunasan ng kanyang karamdaman at gumaling siya sa kanyang karamdaman. Kasi nakita ko sa kanya na malungkot siya. Syempre malungkot dahil hindi normal yung result nung kanyang liver sa pagkakadinig ko kasi magkatabi lang kami. Pero sa akin yun nga, nung sinabi ni Dr. Salamat na normal yung result itong aking blood chem, talagang super thank you Lord kasi magkaroon lang ako ng scoliosis at magkaroon na ako ng maintenance sa BP talaga namang paldo na ako nun at madagdagan pa ng panibagong sakit masakit sa kalooban ko yon. Sa mga magtatanong na magkano ba yung nagastos ko para dito sa aking blood chem,
Ang binayaran ko po ay 2,120 tapos nadagdagan pa nga yun dahil sinama ko na rin kung ano ba yung blood type ko kasi nga sa edad kong ito, hindi ko pa alam yung blood type ko at ngayon ko lang nalaman ang blood type ko ay O positive. So, ayun. And then sa Monday, ako ay pupunta ulit sa clinic kung saan ako nagpa-blood chem kasi ni-required sa akin ni Dr. Salamat na ako ay magpa-ECG ulit kasi meron akong mga pinapagawa sa akin na dapat every year or every 6 months inuulit yun para ma-check kung may pagbabago ba or medyo lumalala ba yung condition ko. So, yung mga ganun, kumbaga maintenance ika nga. So, yun lang. Kaya sa mga meron diyang nararamdaman, nakakaiba, ang ma-advise ko ay mas maganda na magpa-check up na kayo kasi mas mahirap po na malalaman nyo yun kung kailan malala na yung sakit nyo. So, mas maganda, mas maaga hanggat nakukuha pa ng gamutan. So, yun lang po.